Po, iha. Eto na pala, ang baon mo ipinadala ng tatay mo. Hindi daw siya makakauwi ngayon? Ganun ho ba, Manong Berting? Maraming salamat ho. Tamang-tama po, ang dami kong mga bayarin at saka mga project. Thank you ho, Manong Berting. At sabi ko kay Manong Berting, si Manong Berting ay kasamahan ng tatay ko sa pagko-construction, isang karpintero ang aking ama, at ganun din si Manong Berting Matalik na magkaibigan silang dalawa bata pa lang. Ako ay nakikita ko na ang maganda nilang samahan byudo na si Manong Berting namatay. Ang asawa niya sa panganganak. Sa bunso nilang anak, higit na mas bata si Manong Berting sa tatay ko. Sa aking tingin mga higit 30 anyos pa lang. Eto samantalang ang aking tatay ay 50 plus na second family. Kami ni Tatay Bale sa madaling sabi, kabit ng aking ina, kami yung pamilyang itinatago kumbaga, na paminsan-minsan lang mabisita. Kaya lang hindi man lang yata nag-iisip ang aming mga magulang. Dahil 4 kaming magkakapatid, at ako pa ang panganay, siguro ay napagod at nagsawa na rin. Ang aking ina pagkatapos ko ng elementarya ay bigla na lang itong umalis ng bahay at hindi na nagpakita pa kailanman kahit papaano naman ay hindi kami pinabayaan ng aming ama. Naging madalas na ang pag-uwi-uwi nito sa bahay hindi kagaya noong dati, pero hindi talaga sasapat ang kinikita nito para sa aming magkakapatid. Ang alam ko kasi parehas nang nasa kolehiyo ang 2 anak ni tatay sa una at bilang panganay na anak, kailangan kong maghanap ng mga paraan para makatulong kay tatay sa mga gastusin sa bahay. 16 years old na ako at malaki ang bulas kaya mabilis. Akong nakakahanap ng mga ekstrang trabaho kagaya ng paglalabada, pamamalansya at paglilinis ng bahay ng ilan naming mga kapitbahay. At isa nga si Manong Berting sa malaki ang naitutulong sa akin. Dati madalas akong makahiram sa kanya ng pera, lalo na sa mga pagkakataong hindi umuuwi si tatay at umuuwi ito sa pamilya niya. Kahit minsan ay hindi pa ako nito tinanggihan, kahit na nga minsan ay medyo maliit lang ang kaya nitong ibigay, ay gumagawa pa rin ito ng paraan. At bilang ganti naman habang hindi ko pa kayang magbayad, ay inaalagaan ko ang kanyang mga anak, lalo na kapag busy ang nanay ni Manong Berting at hindi nito mabantayan ang kanyang mga apo. Samantalang ako naman ay walang pasok o kaya ay tapos na ang aking eskwela. Mabait si Manong Berting at malakas din ang dating nito. Marami pa nga ring babae sa aming lugar ang nagsasabi na mabilis. Umano makapag-asawa si Manong Berting dahil bata pa naman ito at gwapo yun lang. Iyon nga lang maaga magkakaroon ng responsibilidad ang babaeng magiging asawa nito dahil maliit pa nga ang kanyang 2 anak. Ako man noon sa edad kong 16 ay hindi ko maitatanggi na isa ako sa mga humahanga sa kanya. Malakas ang dating niya sa akin. Maganda, pantay at maputi ang kanyang mga ngipin, bagay na gustong gusto ko malinis din siyang tingnan. Hindi mo nga mahahalata na isa siyang karpintero kapag kasi pumapasok siya sa trabaho at dumadaan siya sa amin. Madalas ay maayos naman ang kanyang damit, marahil ay nagdadala lang siya ng pangtrabaho. Ang isa pang bagay na nagustuhan ko kay Manong Berting, hindi ito mapagsamantala. Ilang beses na rin ako nakitulog sa kanila. Magkaminsan ay dumadating si Manong Berting na nakatabi ako sa mga anak niya sa pagtulog sa kanilang nag-iisang silid. Pero hindi naman ako nito ginigising pa, nalalaman ko na lang na dumating siya kapag nagising ako sa umaga at inaabutan ko siya na nakahiga sa sofa nila sa sala. Kaya lalong tumindi pa ang paghanga ko sa kanya nang mag-18 years old. Mas lalo ako natiyak sa aking sarili na may pagtingin ako kay Manong Berting, kahit na nga pansin ako sa kanya. Kaya ipinokus ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral, hanggang sa mapalad na nakatapos ako bilang isang guro. Kaya lang hindi ata ako siniswerte, 2 beses akong nakapag-take ng exam at hindi ako nakapasa. Doon naman ako nagsimulang ma-depress. Yung dating interest ko sa pagtuturo ay bigla na lang nawala. Andun yung pakiramdam na parang pagod na pagod ako sa buhay ko. Iyon bang ginagawa ko naman ang lahat at nagsisikap ako ng todo para maging maganda ang kinabukasan ko. Pero ayaw makisama at makiayon sa akin ng panahon at pagkakataon. Andyan pa na nagkasakit. Si tatay na stroke ito kaya hindi na nakakapunta sa amin. Inaalagaan na lang siya ng kanyang unang pamilya. Tuluyang nang napunta sa akin ang lahat ng responsibilidad. Gusto ko sana mag-take ulit ng exam, kaya lang wala naman akong oras at panahon para makapag-aral. Kulang na kulang kasi ang panahon ko sa paghahanap buhay para lang hindi mahinto sa pag-aaral. Ang aking mga nakababatang kapatid madalas pa ring magpunta sa amin. Si Manong Berting kagaya nung araw binibigyan niya ako ng baon. Pero ngayon ang mga ibinibigay niyang ekstrang tulong ay hindi na para pambaon para sa akin, kundi pambaon para sa mga nakababata kong kapatid.
Isang araw, hindi ko alam kung anong naisip. Kung mula sa trabaho ay tumuloy ako sa bahay nila Manong Berting. Alam na. Alam ko naman na araw iyon ng kanyang pag-uwi. Kagaya ng dati, inasikaso ko ang kanyang mga anak na nung mga panahong iyon ay parehas ang nasa elementarya, pinatulog ko at natulog ulit ako sa kanila. Alam kong darating si Manong Berting ng araw na yon, araw ng Sabado at araw iyon ng kanyang pag-uwi. Ngunit kagaya ng dati, naramdaman ko lang ang pagbukas ng pintuan at ang pagsilip niya sa silid. Pero ni hindi man lang siya lumapit sa kwarto, marahil ay chinek niya lang ang mga bata at na makitang andun ako ay bumalik na sa sala, natitiyak ko na sa sofa ulit siya matutulog. Inantay ko mawala ang mga yabag sa sofa. Siniguro kong natutulog na siya at marahan akong lumabas mula sa silid. Pinagmasdan ko si Manong Berting na nakahiga sa sofa. Kahit talaga gaano siguro ito, kapagod palagi pa rin itong nililinis. At inaayos ang sarili, ang presko niyang tingnan, mabango at humahalimuyak pa amoy. Nang sabon na ginamit niyang pampaligo, naka-t-shirt at short lang siya na cotton, pero masarap siyang pagmasdan, maaliwalas at panatag na panatag ang kanyang mukha. Marahan at lakas loob akong lumapit sa kanya, pinagmasdan ko siya ng malapitan. Nilanghap ang halimuyak ng kanyang buhok ambak parang nababato. Wala niya ako nahagka ng mapupula at manipis, nalabi ni Manong Berting tarahan. At halos ayaw kong gumawa ng kahit na muntimang kilos ay lakas. Loob ko yung hinagkan, medyo matagal kong ninamnam ang tamis ng kanyang mga labi. At bigla akong nagulat nang magmulat ito ng mata. Inday, anong ginagawa mo? Ang biglang sabi nito sa akin. Iyon kasi ang nakasanayan niyang tawag sa akin mula bata pa lang ako, Neng. Neneng, Manong Berting naman hindi na ho ako. Huwag niyo na ho akong tinatawag na Neneng. 23 years old na po ako, ngumiti lang ito sa akin. Ako naman muli kong ipinilit ang sarili ko sa kanya, muli ko siyang hinalikan, alam ko kasing sa malaon at madali bilang babae. Makakaya ko siyang akitin o tuksuhin kung kinakailangan. May karanasan na naman ako sa pakikipaghalikan. 2 beses na akong nagkaroon ng kasintahan nung college time ko at lalong hindi na rin ako baguhan sa pagpapaligaya ng isang lalaki. Iyon kasing una kong kasintahan palaging sabi at madalas ako nitong isama sa bahay na walang kusina. Isa rin malahil iyon sa mga dahilan kung bakit bumagsak ako sa pag-take ng exam bilang isang guro. Hindi ako nakakapag-focus sa pag-aaral o sa pagre-review dahil sa mahilig kong boyfriend, kaya lang ay walang kwenta. Niloko lang din ako nito at ipinagpalit sa matalik kong kaibigan. Yung pangalawa ko namang kasintahan na nanakit, hindi pa kami mag-asawa, magnobyo pa lang kami ay makailang beses na ako nitong napagbuhatan ng kamay, kaya muling natuon kay Manong Berting ang aking paghanga at itinalaga ko na sa aking sarili na siya ang lalaking nais kong makasama at gagawin ko ang lahat para mapansin niya ako at matutunang mahalin. Noong uwian na ay ayaw pumayag ni Manong Berting sa paghalik na ginagawa ko sa kanya. Ngunit dala ng aking karang bilang isang babae ay bumigay na rin siya sa akin. Nakakahiya mang aminin, pero ako talaga yung tumukso sa kanya. Ang simpleng halikan o paghalik ko kay Manong Berting ay nauwi sa maiinit na yakapan, mainit na tagpo, at mainit na pagmamahalan. Paulit-ulit kong binibigkas sa kanya gaano ko siya kagusto, kung gaano ko siya kamahal, at kung gaano ko siya hinahangaan, at hindi naman ako nagkamali sa aking ginawa. Si Manong Berting, ang tanging nakapagpalasab sa akin ng ligayang walang katulad, mahusay palang magpaligaya ng babae. Si Manong Berting, iyon bang? Ang bawat kiliti ng katawan mo ay talagang may lalabas. Kailanman ay hindi ko yun naranasan sa aking mga nakaraang nobyo. Si Manong Berting kakaiba siya, pasuyo na may kahalong diin, ang kanyang mga hagod, ang kanyang mga haplos ay mainit at maalat, ang kanyang mga halik ay masarap at mainit, ang kanyang buong pagmamahal ay nagbibigay sa akin ng matinding kaligayahan. Manong Berting, ikaw lang ang nakapagpaligaya sa akin ng ganito, ang paulit-ulit ko, pang nababanggit sa kanya habang nilalasap ang kaligayahang ipinagkakaloob niya sa akin. Talaga ba, Neng? Talaga bang mahal mo ako? Oo. Manong Berting, bata pa lang ako ay mahal ko na kayo. Ang sabi ko pa sa kanya na lalong naging daan upang mas lalo pang maging mahal habang mga tagpo para akong lumulutang sa ulap. Sa ligayang ipinagkakaloob sa akin ni Manong Berting na mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay kami lang dalawa, ang tao sa mundo. Ang sarap, iyon ang nararamdaman ko habang nagpapatuloy siya sa pagpapaligaya sa akin. Halos mawala ako sa katinuan na puno ng kaligayahan ang munting sala ng bahay ni Manong Berting ng mga oras na yon, hanggang sa matapos na ang delubyo, matapos ang napakainit na tagpo. Naming dalawa pagkatapos niyon ay
Magkayakap kami, nagbubulungan ng pagmamahal. Inamin din niya sa akin na gusto niya naman ako, pero ayaw niyang samantalahin ang aking pagkababae. Huwag kang mag-alala, nang paninindigan kita, papakasalan kita. Ang sabi pa sa akin ni Manong Berting bagay na lalo kong ikiniligaya. Huwag kang mag-alala, tutulungan din kita para hindi ka naman mabigatan sa pagpapaaral sa mga kapatid mo. Maganda na rin naman ang kita ko. Magaganda ang mga nakukuha ko ngayong mga project. Nabalitaan ko nga rin palaging sinasabi nanay ni Manong Berting na malakas. Mangontrata ang kanyang ang kanyang anak. Natatawa na nga ako minsan pag nagkwekwento ang nanay ni Manong Berting na para bang ipinagmamalaki ang anak niya na hindi daw magugutom ang babaeng pipiliin nito. Kung sakaling mag-asawa ulit, eto obvious na nais lang ng nanay niya na mag-asawa siya ulit. Pagkatapos ng gabing, iyon ay hindi na ako pinauwi ni Manong Berting sa bahay namin kinabukasan. Ay nagpunta kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Formal niya akong iniharap sa mga ito at ipinakilala bilang babaeng nais niyang makasama ulit sa habang buhay. Nagulat din ang mga bata na magkahawak. Kamay kami ng kanilang ama at sinabi ng aking asawang si Berting ng aking mahal na si Berting na ako na daw magiging bagong mami ng kanyang mga. Malugod naman akong tinanggap ng mga anak ni Berting. Niyakap ako ng mga ito at tinawag na mommy. Samantalang dati ay ate lang, malugod din akong tinanggap ng kanyang mga magulang at kapatid. Formal na winelcome sa kanilang pamilya. Makalipas lang ang isang taon na pagsasama namin ni Berting ay nakapagpakasal na rin naman kami. Pinadali na nga namin dahil nagdadalang tao na ako. Ang tatay ko nang malaman nito, ang sitwasyon ay hindi na rin naman tumutol. Matapos kong maisilang ang aming panganay nana ay muli kong sinubukan na kumuha ng exam. At talaga namang lucky charm ko ata si Berting at ang aming baby dahil nakapasa na ako sa kasalukuyan. Papa Berto ay nagtuturo na ako sa isang pampublikong paaralan dito sa aming lugar. Masayang-masaya na rin ako dahil maayos na nakapagtapos sa pag-aaral ang aking 3 pang nakababatang kapatid sa pagtutulungan namin ni Berting. 3 na rin ang anak namin ngayon at masayang-masaya kaming nagsasama. Si Berting ang nagbigay sa akin ng kaligayahang walang hanggan. Kailanman ay hindi ko naranasan sa piling niya yung masaktan. Palagi nga ako ang una at palagi akong punong-puno sa kanyang pagmamahal. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat ulit sa inyo. Ako po ulit ito si Neneng ng San Fernando, La Union.